Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang Diyos at ang ating Panginoon ay patuloy tayong sinasamahan, patuloy na tayong ginagabayan sa lahat ng problema sa ating buhay. Lagi siyang nandyan at hindi niya tayo iniiwan. At nalalaman naman natin kung gaano kalaki ang problema ng ating bansa. Pero ako po'y naniniwala na ang Diyos ay may plano sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga pinili. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ay nagmumula sa aklat ng Roma.
chapter 9. Ating pambasahin mula 1 hanggang 18. Sa ngalan ni Jesus, ako'y nagsasabi ng totoo, hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budi ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko at saksi ko ang Espiritu Santo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Dahil sa mga kalahi kong Hudyo, mas matamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang panuntunan sa pagsamba at ang kanyang mga pangako. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao. Si Kristo ay magmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Hindi ito nangangahulugang na wala ng kabuluhan ang salita ng Diyos, sapagkat di lahat ng mga Israelita ay kabilang sa bayang pinili niya, at hindi rin naman ibinilang na anak ni Abraham ang lahat na mula sa kanya. Ganito ang sinabi ng Diyos, magmumula kay Isaac ang ibibilang na lahi mo. Kaya nga hindi lahat ng anak ni Abraham ay ibibilang na anak ng Diyos, kundi iyon lamang mga ayon sa pangako ng Diyos. Sapagkat ganito ang pangako, babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at magkakaanak ng isang lalaki, si Sarah. At hindi lamang iyon, kahit na iisa lamang ang ama ng 2 anak ni Rebecca, na walang iba kundi ang ating ninong si Isaac, ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya't bago pa ipinanganak ang mga bata at bago pa sila nakagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang mas matanda sa nakababata. Ayon sa nasusulat, mahal ko si Jacob at kinapuputan ko si Esau. Masasabi ba natin hindi makatarungan ng Diyos dahil dito? Hindi, sapagkat ganito ang sabi ni Moses, kay Moses, mahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ko sa nais kong kaawaan. Maliwanag kong gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang pahabag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Sapagkat ayon sa kasulatan, ay sinabi niya sa lahi ng Ehipto, ginawa kitang hari upang sa pamagitan mo'y maipakita ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya nga kinahabagan ng Diyos ang sinumang nais niyang kahabagan at pinamamatigas ang nais niyang maging matigas ang ulo. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga po humingi kami ng tawad sa aming mga pagkukulang o anumang bagay na aming ginagawang pagkakasala. Hiling po namin, Panginoon, na ngayong umaga po, samahan mo kami sa magitan ng iyong kapangyarihan, maunawaan namin ang iyong dakilang plano, ang iyong kaisipan, Panginoon, kung paano po hinirang ang iyong bayan. Sa pangalan ni Jesus, dalangin. Amen. Ang ating pong paksa ngayong umaga ay ang pagpili ng Diyos. Mahalaga po nating malaman itong pagpili ng Diyos. Bakit ko po sinasabing mahalaga? Sapagkat kung ating po titingnan, yung bayang Israel, bayan na mismo ng Israel, ang sabi doon ay hindi lahat ng Israel ay kabilang sa bayang pinili niya. Pero kung ating malalaman sa history, ang sinasabi doon na ang Israel ay bayan ng Diyos. Pero sinasabi doon sa ating binasa na hindi lahat ng Israelita ay kabilang sa bayang pinili niya. So, magkakaroon ng isang malaking question. No? Bakit sinabi sa ating binasa kanina na hindi lahat ng Israelita ay kabilang sa bayang pinili niya? Isa pa, hindi rin naman ibinibilang na anak ni Abraham ang lahat ng mga nagmula sa kanya. Pero lagi kong sabi nga dito sa ating sinabi kanina
na itong Israel ay bayan ng Diyos. Okay? At ipinaliwanag, sinabi ni Pablo doon sa ating binasa sa verse 4. Tingnan natin yung verse 4. Kung paano ni Pablo sinasabi, may sinasabi siya rito na dito sa Israel nagmula ang lahat ng bagay ng mga pangako ng Diyos. Sabi niya, sila yung mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging anak niya. Okay? Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang panuntunan ng pagsamba at ang kanyang mga pangako. Sa kanila rin nagmula ang patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao ni Kristo. At nagmula sa kanilang lahi. Ang katastasang Diyos ay purihin magpakailanman. Kung ating po titingnan, dito sa Israel, nagmula yung mga pangako ng Diyos, yung mga covenant ng Diyos, dito niya ginawa. Pero yung dalawang words doon sa verse 6 at saka verse 7, na hindi lahat ng Israelita ay kabilang sa bayan ng Diyos, ay hindi kabilang sa bayang pinili, at hindi rin ibibilang ng anak ni Abraham ang lahat na magmula sa kanya. So, kung hindi mo papansining maigi yung ating binasa, magkakaroon nga po ng problema. Okay? Pero ating titingnan, ano po ba ang dahilan? Bakit sinabing ganoon doon sa verse 6 at verse 6 na hindi lahat ay kabilang sa bayang pinili, yung Israel. Okay? Una, ang kanyang pagpili ay ayon sa sariling pasya. So kung ang pagpili ng Diyos ay ayon sa kanyang sariling pasya, hindi natin pwedeng questionin yon. Okay? Hindi natin pwedeng tanungin o questionin ang Diyos bakit ganon yung kanyang desisyon. Okay? At yun ay nabasa natin doon sa verse 11 and 12. O sabi doon, Brother Jael, basahin natin. Okay. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. So yung tao, walang karapatan na tanungin ang Diyos sa kanyang ginagawa. Kaya bago pa ipanganak ang bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang mas matanda kaysa sa nakababata. So kung yung papansinin, parang unfair yun. Sa ating kapanahunan, sa ating mga tao, na hindi pwedeng yung panganay ang maglilingkod sa bunso. Mas dapat igagalang ng bunso yung panganay. Pag yung bunso ay hindi sumunod sa panganay, sasabihin ng magulang natin ngayon na suwail ka, matigas ang ulo mo. Dapat iginagalang mo yung kuya mo. Pero dito, sinabi ng Diyos dito, yung panganay ang maglilingkod sa bunso. Pwede ba natin questionin ng Diyos doon sa kanyang kagustuhan? Hindi. Siya pa rin ang masusunod. Kaya po, sabi dito, maglilingkod ang matanda kaysa nakababata. And then sabi niya doon, sabi niya pa, minahal ko si Jacob at kinaputan ko si Esau. Ibig sabihin, mas matanda si Esau kaysa kay Jacob. Bakit kinaputan niya si Esau? May dahilan ba ang Diyos? So alamin natin yung dahilan ng Diyos kung bakit kinaputan. Talaga bang nagalit ang Diyos kay Esau? Anong naging dahilan? Bakit nagalit ang Diyos kay Esau? Okay. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinaputan ko si Esau. Kung inyong papansinin, kung inyong nabasa yan, ano ba ang pagtingin na ginawa ng Diyos kay Jacob? At ano ba ang ginawa ng Diyos kay Esau? Pinatay ba ng Diyos si Esau sa kanyang pagkagalit kay Esau? Itinakwil niya ba si Esau? Naghirap ba si Esau? Basahin po natin yung history. Kasi kung parurusahan ng Diyos si Esau dahil magagalit ang Diyos kay Esau o kinaputan ng Diyos si Esau, masasabi natin na ang Diyos hindi rin pantay, hindi rin imbalas. Kasi ang sabi niya, ang Diyos pag nagbigay ng pagpapala sa masama at sa mabuti, ay parehas lang nagbibigay ng pagpapala ang Diyos sa masama at mabuti. Kaya lang, ibang pagpapala ay yung ibinibigay dun sa masama at iba rin pagpapala ang ibinibigay dun sa mabuti.
Parehas din yan sa kasalanan ng tao. Kapag ikaw ay wala ka pa kay Kristo at ayaw mo sumampalataya kay Kristo, doon ka sa dagat-dagatang apoy. Pero ikaw sumampalataya, sa piling ka ng Diyos. Pero sa lupa, parehas kayong pinagpapala sa material na bagay. Okay? Ganun po yung ganun po yung senaryo. And then, kung ating titingnan na kinalugdan ng Diyos yung handog ni Abel, pero si Cain, hindi niya kinalugdan. At si Cain ay kanyang pinarusahan din. Di ba? Nang pinatay ni Cain si Abel. Pero si Cain ay inilabas. Di ba? Nilabas siya. Pinalayas siya. Pero ang sabi ng Diyos, kung sino man ang sasaling kay Cain, ay pagbabayarin ng Diyos. So ibig sabihin, hindi talaga ng Diyos pinatay si Cain. Kahit na siya ay malayo sa Diyos. Kahit na pinatay niya si Abel. Okay? So, sabi rito, kaya po mahalaga pong malaman natin na yung kanyang pagpili ay ayon sa kanyang pasya. Kaya kung ikaw ay pinili ng Diyos, dahil sa kanyang kapasyahan, dahil sa kanyang kagustuhan, dapat magpasalamat tayo sa Lord. Dapat meron tayong meron tawag dito sa yung palabra de honor, no? Dapat yun ang malaki nating ipinagpapasalamat dahil isa tayo doon sa kanyang pinili. Ayon sa kanyang sariling pasya. Kasi tayo, hindi tayo dati bayan ng Diyos. Pero ngayon, tayo ay naging bayan ng Diyos. Dati, kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon, hindi na tayo kaaway ng Diyos. Sinong dahilan nun? Nang dahil kay Kristo. So dating hindi niya tayo bayan, ngayon tayo ay kanyang bayan. So kanino tayo nagmula? Kay Esau o kay Jacob? Okay. Kay Jacob. Kasi si Jacob yung pinili. So kung si Jacob ay pinili, yung bayan ng Diyos, yung spiritual Israel na tinatawag, sino yon? Tayo yon, yung spiritual Israel. Kaya po, itong paksa na to, sabi ko, Lord, paano kami nasama doon sa bayang hinirang mo? Ang sabi mo, doon pa lang kay Jacob. At sa dalawa, kay Esau at kay Jacob pa lang, nagkaroon na ng ikaw ng pagpapasya. Pero kung, ang sabi nga dito, si Jesus Christ ay nanggaling sa lahi ng mga patriarka. No, at tayo ay pinili ng Diyos, tayo ay ibinigay ng Diyos kay Kristo para pamahalaan niya. At ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay magkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. Okay? So pangalawa po natin, ang kanyang pagpili ay ayon sa kanyang awa at habag. Hindi rin siya namimili kung sino yung kanyang kaawaan o yung kanyang kahabagan sa kanyang pagpili. Mayaman man yan, mahirap man yan, makasalanan man yan, mabuti man yan. No? Ang Diyos hindi tumitingin sa ganung bagay. Kundi ayon sa kanyang habag, sa kanyang awa. Anong sinasabi ng aklat ng Ephesians chapter 2 verse 8? Hindi dahil sa inyong mga mabubuting gawa, kayo nagligtas, kundi sa awa at habag ng Diyos. So nandun pa rin yung kanyang awa, nandun yung kanyang habag. Tanging ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa ng bagay na yan. Yung kanyang desisyon. Tayo ay kinahabagan ng Diyos. Tayo ay kinaawaan ng Diyos. Okay? Tayo ay minahal ng Diyos. Sa kanyang awa, sa kanyang habag sa atin, minahal niya tayo. At dahil sa mahal niya tayo, ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Na madamay doon sa kanyang gagawing pagpaparusa doon sa mga taong hindi nananalig sa Kanya.
At doon naman sa mga taong nanalig sa Kanya, meron siyang plano. No? Ayaw niya mapahamak. Ang gusto niya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito mga tao na sumasampalataya sa Kanya, sa Kanyang anak. Ang Kanyang pagpili ay ayon sa Kanyang awa o habag. 14:16. Masasabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos dahil dito? Yun ang tanong ni Pablo. Hindi, sapagkat ganito ang sabi kay Moses, mahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ko sa nais kong kaawaan. Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa Kanyang habag at hindi sa kagustuhan ng pagsisikap ng tao. Meaning, kahit na anong kabutihan ang gawin mo o anong bagay ang gawin mo pa sa sarili mo para kaawaan ka ng Diyos, kung hindi ka naman niya gustong kaawaan o kahabagan, wala kang magagawa. Kahit na magpapako ka pa sa krus o magpakamatay ka para lang kaawaan ka ng Diyos o parusahan mo yung sarili mo, lahat na ng bagay gawin mo para mapansin ka ng Diyos, hindi yun mangyayari kung hindi niya ikaw kahabagan. Kahit na ikaw ay sumikat ka pa sa buong mundo dahil sa iyong ginagawang kabutihan. Kung meron kayong kilalang pinakasikat sa buong mundo, no, natatangi, siguro tanungin natin, siya ba ay ligtas? Siya ba ay kilala niya ba ang Diyos? Pinili ba siya ng Diyos o kahabagan ba siya ng Diyos? Alam naman natin na yung mayaman ay napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Ay bakit mayaman lang? Ay bakit yung mahirap? Pwede rin, di ba, yung mahirap hindi makapasok sa kaharian ng Diyos? Kasi marami sa mahirap din yung mga matitigas ang ulo. Marami din sa mahirap na hindi sumasampalataya. Marami din sa mahirap na gumagawa ng masama. Ang kagandahan lang dyan, mga kapatid, itong mga mahihirap, itong mga masasama, ay merong chance. No? Ang Diyos ay nagbibigay ng chance ng pagkakataon sa lahat ng bagay sa kanyang buhay. Habang hindi bumabalik ang Panginoon sa sanlibutan ito para kunin o sunduin yung kanyang mga inaanak, malaki yung ating pagkakataon na mag-isip, no? Makipaglaban. Marami pong nahihirapan. Lalo na ngayon, parang hindi nagbabago yung yung sitwasyon sa Pilipinas. Kahit na nagbabaksin na tayo, parang ang bagal bumaba nung COVID. No? Bakit? Bakit ganon? Kasi nga yung mga tao matitigas ang ulo. Okay? Ayaw sumunod sa protocol ng gobyerno. Akala nila, ini-ignore lang nila. Marami pa nga nagsasabi, hindi totoo yung COVID. No, hindi ra totoo yung COVID. Nalala ko yung isa naming kasama, dati hindi siya naniniwala sa COVID. Pero nung yung mga kamag-anak niya, 2 nang namatay dahil sa COVID, naniwala na siya. Sabi niya, totoo pala yung COVID. Bakit? Namatay na yung 2 kong kamag-anak sa COVID. Di ba? Kailangan pa bang mapatunayang may mawala muna sa pamilya mo para maniwala ka dun sa virus? Ako naniniwala ako dun sa virus kasi talagang yung virus nanyan eh. Anong dahilan ng Diyos? Bakit nagkaroon ng mga ganyan? Kaya siguro yun yung alamin. Baka merong gustong ipahiwatig ang Diyos. Parang ganito, sa pangatlo natin puntos.
Sabi dito, ang kanyang pagpili ay may malalim na dahilan. At ginawa niya pong halimbawa rito yung hari ng Ehipto. Okay? Basahin natin. Sapagkat ayon sa kasulatan, sinabi niya sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo maipakita ko ang aking kapangyarihan. Kailangan gumamit ng Diyos ng tao na makapangyarihan para mahayag yung kanyang kadakilaan, yung kanyang power, yung kanyang lakas. Kasi hindi naman papansinin ng tao. Ano ba yung Diyos? Asaan yung Diyos? Diba? Ang tanong pa nga ng marami, nasaan ang Diyos? Bakit pinababayaan ng Pilipinas? May mga ganun pa eh. Bakit ako naghihirap? Bakit ako patuloy na hindi ko nararamdaman yung presensya ng Diyos? Kung ating pong titingnan, ang sabi ng Diyos, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo, ipakita ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Merong malaking plano. Okay. So kailangan ng Diyos na gumamit ng isang makapangyarihang tao para mahayag yung kanyang, maipakita niya yung kanyang kapangyarihan at upang maipahayag yung kanyang pangalan sa buong daigdig. Okay. Okay. So medyo hinaan mo na lang siguro. Yung taas sa mixer, yung kulay dilaw na dalawa. Main. Yan. Yan, okay. Okay. So gagamit ang Diyos na makapangyarihang tao para maipakita yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang power. Para mapansin siya ng buong daigdig o ng buong mundo, makilala siya ng buong mundo na merong Diyos na totoo, na siya lamang dapat ang masunod. At upang mahayag yung kanyang pangalan sa buong daigdig para makilala yung kanyang pangalan. Para makilala ang Diyos. Kasi ang tao minsan kailangan niya munang may makita bago siya maniwalang merong Diyos. Kaya po dito, doon sa 18 sabi niya, kaya nga kinahabagan ng Diyos ang sino mga nais niyang kahabagan. Ngayon, kung kasama tayo doon sa kinahabagan ng Diyos, mapalad tayo, kapatid. At hindi tayo kasama doon sa kanyang pinagmatigas ang ulo o sa kanyang itinakwil na mga tao na kanyang parurusahan. Kaya kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Walang dapat patunayan ng Diyos para sa atin. Kasi tapos na. Ginawa na po ng Diyos ang lahat ng bagay para patunayan na hinirang niya tayo, pinili niya tayo, minahal niya tayo. Kompleto po
ang ginawa ng Diyos para sa atin. Nung minahal tayo ng Diyos, hindi siya nagdalawang isip para ibigay o isugo yung kanyang anak para sa kanyang mga pinili, para sa kanyang mga hinirang. Ganyan po ang layunin ng Diyos sa kanyang pagpili. Walang sino man pwedeng magdikta kung ano ang gagawin ng Diyos. Alam niyo po ba, maraming nananalangin ngayon na inuutusan ng Diyos. Pansinin niyo, yung mga malalaking congregation ngayon, pag nag-pray sila, pakinggan yung maigi yung kanilang panalangin. Inuutusan nila ang Diyos. Meron pang ganito, hindi ka na dapat humingi sa Diyos. Alam na ng Diyos kung anong gagawin niya sa iyo. One time narinig ko yun nung umattend ako ng meeting. Ang sabi nung tagapagsalita, hindi nyo na kailangan magsalita sa Diyos. Tungkulin niya na supplyan niya kayo. Tungkulin niya na ingatan niya kayo. Parang binigyan talaga niya ng obligasyon yung Diyos. Kakatakot, di ba, no? Hindi kayo dapat magmakaawa sa Diyos. Kasi ginamit niya yung word na bago pa kayo humingi, alam niya na yung kailangan nyo. Kaya sabi niya, huwag na kayong humingi, alam niya na yan. Ayun ang gagawin mo. Magkukontra yun doon sa sinasabi ng Bible na kaya hindi kayo tumatanggap, hindi kayo humihingi. Di ba? Kukontra yun doon. Meron pa isa. Yun daw salita ng Diyos, ito, hindi daw ito purong salita ng Diyos. Naglalaman lang ng salita ng Diyos. Ibig sabihin itong buong Bible na to, hindi purong salita ng Diyos. Nakita niyo yun, mga turo na yun? Yung ba mga tao na yun ay pinili ng Diyos? Kasi kung pinili sila ng Diyos, hindi nila itatanggi itong mga bagay na itong ginawa ng Diyos. O baka naman kasama sila doon sa kinapuputan ng Diyos. Di ba? Kasi kinukontra nila ang Diyos. Totoo yun. Marami doon sa bayang Israel na kontra, hindi talaga sumusunod sa Diyos. Ay ngayon, balikan naman natin yung tungkol sa pagpili. At yung mga pinili, balikan natin. Sabi ay, anong verse ito? Sa verse 7. At hindi rin naman ibibilang na anak ni Abraham ang lahat ng mula sa kanya. Ganito ang sinabi ng Diyos, magmumula kay Isaac ang ibibilang na lahi mo. Kaya't hindi nga lahat ng anak ni Abraham ay binibilang na anak ng Diyos, kundi yung lamang mga ayon sa pangako ng Diyos. Si Isaac ba ay mula sa pangako? Yes. Dahil pinangakuan ng Diyos si Abraham na siya'y manganganak o magkakaanak ng isang lalaki. Diba si Isaac yung kanyang katangi-tanging anak. Babalik ako sa isang taon sa ganito rin panahon at manganganak na isang lalaki, si Sarah. Okay? At hindi lamang yun, kahit na isa lamang ang ama ng dalawang anak ni Rebecca na walang iba kundi si ating ninunong si Isaac. Siya lamang yung pinangakuan. Kaya doon magmumula kay Isaac yung pagpili ng Diyos na ituturing na kanyang bayan. Ay tungkol din to sa lahi. Yung bang Israel ay mula sa lahi ni Abraham?
Sino yung lahi ni Abraham? Yung nagmula doon sa kanyang tunay na anak. Sino yung kanyang tunay na anak? Di ba si Isaac? O doon nagmula yung kanyang pinili na bayan. Kaya tama lang yung sinasabi na hindi lahat ng Israelita ay kabilang sa bayang pinili niya. Siguro kung meron akong kulang sa mensaheng ito, mga kapatid, basahin yung maigi itong ating mensahe ngayong umaga. Tapos pagdating ng Sunday, kausapin niyo ako, Pastor, ito yung hindi mo nabanggit. Okay? Pero ako'y naniniwala na yung sa pangako, no, yung pagpili ay ayon sa pangako ng Diyos, na pangako ng Diyos sa kanya na yung kanyang talagang mga pinili ay magmula kay Isaac. Hindi yung buong Israel na inilabas ni Moses doon sa Ehipto. So ito po yung dalawang gusto kong bigyan ng diin. O yung tatlong gusto kong bigyan ng diin. Una ay yung pagpili niya ay hindi ayon sa kapasyahan ng tao. O hindi nagkaroon ng impluwensya ang tao sa Diyos. O hindi na-impluwensyahan ng tao ang Diyos. Kundi yun ay ayon sa kanyang pasya. Maliwanag po yun. Pangalawa, yung kanyang pagpili ay ayon sa kanyang awa at habag. Awa o habag. Kaya yung kaligtasan ng mga tao ay hindi dahil nga doon sa ating mabubuting mga bagay na ginagawa o doon sa mga bagay na ginagawa natin, kundi ayon lang doon sa kaawaan ng Diyos. Naawa sa atin, minahal niya tayo. At ang pangatlo, yung kanyang pagpili ay may malalim na dahilan. At yung malalim na dahilan na yon, gumamit siya ng sikat na tao, kilalang hari, para makilala yung kanyang kapangyarihan at maitaas yung kanyang walang hanggang pangalan. Okay? Ganun po ang nakita kong ginawa ng Diyos sa kanyang pagpili. Kaya alamin din natin sa ating sarili, kasama ba tayo doon sa bayang pinili ng Diyos? So tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Totoo pong hindi namin abot yung iyong kaisipan. Malayo ang agwat ng iyong kaisipan sa kaisipan ng iyong mga nilikha. Bagamat kami ay tinuturing mong mga anak, kami ay iyong hinirang. Subalit, Panginoon, sa iyo pa rin ang lahat ng bagay. Ikaw pa rin ang nakakaalam ng lahat ng bagay sa aming buhay. Kaya samahan mo po kami, Panginoon, sa takbo ng aming pong pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang dalangin. Amen. Bigyan nga po natin ng isang palakpak ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Para po sa ating huling awitin, awitin po natin yung We have come and we have found life everlasting. Now our lives to know you.
Unang Diyos na mga Panginoon sa lahat, sa pag ako'y nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa iyong pagkakulaan, salamat sa iyong pag-ibig, salamat Panginoon, hindi mo kami iniwan, patuloy mo kami sinasamahan sa takbo ng buhay na aming Panginoon. Salamat Panginoon sa mga katugunan, sa aming mga panalangin. Salamat Panginoon sa mga pag-iingan. Tuloy ang po Diyos na napakapuloy mo, patuloy mo pinagdadama sa amin ang aming pag-iingan. Lord, minsan pa, patuloy namin nilalapit sa iyo ang aming bansa na patuloy mo samahan ang mga namumuno sa aming bansa at magkaroon sila ng knowledge and wisdom, Panginoon, para na mapangalagaan ang aming pong mga kababayan, maging aming pong lupang sinilang, Panginoon, ay maprotektahan doon sa mga tao na nais ito ay makuha ang mga natulang na yaman ng aming lupain. Kaya po, sa iyo namin pinagkakatiwala ang mga desisyon ng aming pong mga namumuno. Sa pangunan po ng aming mahal na Pangulo, Rodrigo Duterte at ng kanyang buong bayan. Ngalan po rin po sila Panginoon. Pero di po, sa aming pong Kongreso at Senado, patuloy po sila Panginoon samahan, ingatan ng kanilang mga bawat pamilya. Gamitin po Panginoon ang iyong mga anak na naroon, na patuloy na mapapahali ng iyong mga nasalita. At maging gabay nila Panginoon sa kanilang pong paglilingkod sa taong bayan. Sa aming pong mga alagad ng batas, sa mga sundalo at mga pulis, patuloy Panginoon yung mga lingkod mo na sa kanila ay nagpapahagi ng iyong kanilang salita. Patuloy na mabago ang kanilang buhay, proteksyonan mo sila Panginoon sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ganun po sa aming mga doktor at mga nurses, kahit hindi po namin Panginoon patuloy mo silang samahan, ingatan ang kanilang buhay, bigyan ng malusog na pangangatawan sapagkat Panginoon sila yung mga humaharap sa mga bayan sa Panginoon upang matulungan ang aming pong mga kababayan. Lord, sa mga likod mo, sa mga hindiran mo na makapagpapahayag na inyong mabuting balita, samahan mo rin ng Panginoon. At ganun din po sa grupo ng FCCW Panginoon na ang nga makatulong sa barangay, makatulong sa bayan. Panginoon, salamat po sa mga pinuno ng grupo nito sapagkat hanggang nila na may pamahagi, Panginoon, ang iyong banal na salita sa lahat ng tao, sa bawat nasasakupan, sa bawat barangay, sa bawat kapel, sa buong Pilipinas, Panginoon, ay mahayag ang iyong katakilaan, ang iyong walang kapangyarihan. Ganun din po sa aming mga kaibigan, kapatid na nasa ibang bansa, patuloy namin hindi Panginoon, na samahan po sila, ingatan po rin po sila, Panginoon, ang kanilang buhay, sa kanilang mga trabaho, yung kanilang Panginoon mga
mga anak ng Panginoon na nandoon ay patuloy bigyan ng kalakasan. Sa panguna po ng aming mahal na pastor, Manuel Quijano at ang kanyang pamilya, sila Jasper Panginoon, Magdalena na sister, lahat po, at si Brother Alan Panginoon, ay ingatan po sa Diyos sa kanyang trabaho. Lahat po, Panginoon, ang aming mga kaibigan na kapatid na sa ibang bansa, ay hindi mo namin ang po ng Diyos sa pagmina. At sa maghapon, ay hindi mo namin, Panginoon, ay po patuloy na sumama sa amin at pinagawa kami, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Lord, sa aming mga kaibigan na hindi namin nakasama ngayon, ano man ay dahilan, Lord, nawa sa tulad ng pagkakataon ay makasama namin sila. At kung sila pa namin mga karamdaman, hilingin mo namin ng Diyos, mabilis na namin kagalingan upang makasama namin sila, Diyos. Sumayin nawa ang kagandahan ng loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoon Kristo. Amen.